Ang second na po yun, second consultation dialogue about po dito sa mga, rape cases na nangyayari po sa ating lalawigan. Ano po? So, i-re-echo ko lamang po sa inyo yung situation po, crime situation po ng, especially po yung rape po natin. Kasi po, bakit po rape ang ano, kasi po ay, yung rape po daw ay siya yung may pinaka-maraming kaso na nangyayari po dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Yung other crimes of rape po, katulad po ng mga homicide, murder, yung po mga other heinous crimes, sa statistics po ay nasisiro po kita sa looban ng isang buwan. Lahat buong Marinduque po. Pero ang crime of rape daw po ay hindi kita nawawalan sa looban ng isang buwan. So, medyo na-alarma po yung ating provincial director dahil po sa lumulobong nagiging kaso ng rape dito sa atin sa lalawigan po ng Marinduque. Kaya po nagkaroon po kami ng dialogue kung ano po yung pwede nating magawa para po mabawasan natin yung, hindi man po natin ma-eliminate lahat, masiro, ay mabawasan po natin yung kaso ng rape dito sa atin sa lalawigan. So, ipipresent ko po sa inyo yung mga statistics po ng kaso ng rape dito po sa atin sa lalawigan. So, sa comparative crime rape cases po, ito po ay binase namin sa taon 2016, 17, and 18. So, noong po calendar year 2016, nagkaroon po kita ng 27 cases. Sa 2016 po, 2017, 33 cases, and dito po January to September ay meron po tayong 22 cases. Pero yung pong ibang krimen po niyan ay zero. Katulad po nung meron po kasi kami tinatawag na 8 focus crime, including po yan yung homicide, murder, robbery, theft, ano pa sir? Carnapping, rape, RA 7610, and 9262. Ayun po. So, yung pong rape cases po natin ng 2016, ito po yung statistics ng rape cases by month ng 2016. Ito po, January, 2, February, 3, March, 3, April, 1, May, 2, June, 1, July, August. Ang pinakamarami po ay July and August. Diyan po ang Torrejos po, dito po sa Torrejos ay meron po tayong 2 dyan. For the month of, yung pong, teka lang po. Sa Torrejos po, yan ay 2. Yung 2 po nun ay May at saka July po nangyari. Isang May at saka po isang July. Dalawa lamang po tayo dyan sa 2016. Noong 2017 naman po, meron po tayong isa dyan. For the month of January lamang po. Ito pong 2017, ang pinakamarami po ay January, 8. Then October po yung pangalawa. Meron naman pong nag-0, February and April. So, sabi po ay, buti walang nangyari in February, araw ng mga puso. So, nagamahalan daw po yung mga tao, kaya walang rape na nangyari. At yung April naman daw po ay buwan ng pangilin. Kaya, maaari daw po na walang nangyari. So, isa po dyan sa atin yung month ng January. Ang Torrejos po dyan ay January po, isa. Ito naman pong January to September, ang rape po natin ay 3. So, ito po ay buong Marinduque po yan ha, pero ang sa atin po ay 3, isang February, isang March, at saka isang August. So, yun po, ang pinakamarami po ay August. Ang pinakamarami po na buwan na may pangyayari ng rape ay July at saka August. Bakit daw po kaya Agosto? Ha? Habagat? Taggutom.
Yun po ang palaisipan, bakit daw Agosto? Hindi naman daw yan malamig na panahon. Ano daw po, mainit daw po yan. So, ito naman daw po ay yung rape cases by day of occurrence. Anong araw po madalas na nangyayari? Madalas po nangyayari daw ay linggo. Bakit daw po kaya linggo? Maraming lasing. Marami daw pong lasing. At saka, second po ay Saturday. Walang kagawaan. Ano po? Wala daw pong kagawaan yan. Kaya, yun daw po ang naiisipan. So, ang oras naman daw po kung kailan kung anong oras nangyayari. Ito po ay from January to 2016 hanggang 2018 na. Ang oras daw po ay mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. So, wala pong nag-zero po tayo sa bandang alas 3 ng madaling araw. Tulog. Alas 6 ng umaga, gising na ang lahat. Alas 8 ng umaga, papasok na. Alas 11 po ng tanghali, ng umaga pa rin, magadatingan. Kaya walang maaari, maraming padating, nagadaan-daan, So, walang masyado. Alas 12 ay may tatlong pangyayari. Pero ang pinakamarami po ay alas 9, alas 10, 9 to 11 p.m. daw po. Doon daw po madalas na ang oras na nakukumit ang rape. Rape cases naman daw po by municipality. Ayan po, Santa Cruz po ang pinakamarami ng 2016. Sunod po ng Buwak, Buenavista, tayo po sila. At saka Mugpog. Then Torreos po and Gasan, tayo din po tayo. Yung 2016 na yan. Sa 2017 naman po ay ang champion po ulit ay Santa Cruz. Then Mugpog, Gasan, sinundan ng Buwak, Buenavista, Torreos po ay isa lang. Mabait po ang Torreos. Ang 2018 po, mula January to September is, ang Buwak ang first honor, kasunod po ang Mugpog, then Torreos, tayo nakatatlo na hanggang September. Buenavista, Gasan, Santa Cruz, isa lang. Bumawi ang Santa Cruz. Ano daw po kaya ang ginawa ng taga Santa Cruz? Bakit kaya naging isa lamang sila? So, ito pong ating January to September na ito. Ang perpetrator po dito ay yung isa po ay tatay, yung isa po ay kapitbahay, at yung isa po ay yung stepfather. So, rape cases naman daw po by barangay. Ito po yung sa Buwak, mula po 2016 hanggang 2018. Yan daw po ay halos lahat ay nasa tabing kalsada. Ayan po. Buenavista, Gasan, Mugpog, sa Mugpog po ay hindi lang po pala babae ang nare-rape dito. Pati daw po lalaki, mga kabataang lalaki. So doon sa Mugpog, ang perpetrator po doon ay isang teacher. Teacher na bakla. Meron po siya mga strategy na ginagawa kung paano niya mahihikayat yung isang mabibiktima yung kabataan, yung batang lalaki. So, meron daw po ino-offera niya ng pera, meron din naman pong tinatakot. Yan yung sa Mugpog na yun, ako'y pinanggasan. Ang nangyari doon ay sa sementeryo, in-encourage yung bata na doon. Tapos parang ganapin yung kanyang design sa sementeryo. Kasi namomonitor ko yung
every Monday na di-discuss namin yung mga krimen sa bawat bayan. So yung isang bukog na yun na yung lalaki ang teacher ng perpetrator, nangyari yun ay sa loob ng cemetery. Hindi, araw yung nangyari, ang baling kaya ng butikawan niya, may kasama kasi siya, yung bata estudyante. Eh siguro, baka hindi nabigyan ng magandang offer, kumiyok. Tinuro yung teacher na, minor din dad, yung bata. Pero lalaki. Siguro hindi ko na-monitor na yung sumunod na pangyayari, pero yun yung tinayin yung kaso nila sa napayin yung kaso sa iskalya. Mga ano na daw po, yang settled na. Mga dismiss na raw po. Yun kasi, yan ang mga kadalasan na nasisettle. Pero sabi nga, ang ano po kasi, yung mga rape case natin, madalas kumisan, kaya pinapamonitor sa amin, nadi-dismiss pagdating na sa kumisa sa level ng piskalya, nadi-dismiss yung kaso dahil inaariglo. Lalo na pagka medyo may katungkulan yung professional teacher. So para lang maayos yung problema, talagang gagasta sila. It may natural lang naman sa tao yung isa talaga hindi nagkakapilit, nagkakasala. Isa rin nagiging mahina yung ating yung kumbaga sa tukso. So nakakagawa ka ng isang bagay. Natingnan ko nga kanina sa natin sa bakit hindi Merkulis Bagay wala nang Merkulis sa Turis ba? Kasi yung kadalasan, Merkulis mas maraming bulutan. Sanggay. Saka kadalasan baka payout. So, dapat yung linggo baka sa ibang bayan. Mas mataas ang atin. Pero, hindi ibig sabihin na kaya yung mababa, mas maganda nga ito wala. Kaya ito yung ginagawa natin pag-uusap, pinapakita natin yung mga kumbaga bukas na aklat ng mga rape cases nangyari sa ating probinsya. Nasa doon ay makagawa kita agad ng aksyon. At sa mga susunod pang mga taon, ay ma-preventa natin yung mga sitwasyon, mga kaso. So ito po yung Santa Cruz kung saan may pinakamarami. Ito po Ko lang po kayo ng yung ano dun sa Debilla. Ito yung Debilla po na yan ay isa lang po yung victim. Pero maanim po yung perpetrator. Hindi naman po yung gang rape. Kundi kasi po ito daw pong victim is yung batang pag-alagala. Yung pong may kumbaga po kulang sa pag-iisip. Yung may mental disorder yung bata. So, yung iba po sinasamantala yung pagkakataon. So, sabi nga po ni Judge Parone, yung pong ating judge sa mas lamang daw po ang pagkakakulong nung taong nakakommit ng krimen sa bata na mayroong mental disorder. Kasi daw po yung batang may mental disorder, ayan daw po ay hindi kayang magpagawa-gawa ng kwento. Yun po ang ang isip ng mga judge po natin. May namumonitor kitang mga ganyang klase ng mga insidente dito sa ating bayan. Na kung saan ay pag-alagala yung babae. Ang problema natin, isang magiging problema na kakaharapin natin dyan. Although hindi sila nagsusumbong na sila i-rape, pero nagpapagamit sa kung kani-kanino. Ang magiging problema natin din yung venereal disease. Yung magkasalin sa kaya nga pinag-aaralan nila ng ating WCPD at saka ng DSWD kung anong approach ang gagawin natin para mapigilan ng ganun. Kung isa nga parang magulang ka nagbubuhol sa anak. Pero kita may namumonitor akong tatlong babae yun, yung dalawang magkapatid, at saka yung isa ay medyo may kapasahan sa isip. So, siguro madi-discuss natin kung paano ang approach ang gagawin natin para mapigilan yung sitwasyon, yung mga ganang insidente. At ang pinakamahirap po talaga yung ganyang pasalisalin, yung magkaroon ng sakit. Hindi man kita magkaroon ng kaso, pero yung magkaroon ng sakit, ay magkahalo-halo yan. Baka mamaya,
magbento pa ng aliway sa pulis, o sa Sampulapur. Medyo, siyempre, nahirati at may tsura yung babae. Tapos ngayon, gagamit tayo sa asawa, hindi niya alam, yung pala gumagamit sa ibang tao sa estudyante. Kaya mas mahirap po yung ganong sitwasyon kaysa yung ikinakasuhan dahil ng rape ka. Mas mahirap yung ginamit mo yung babae, tapos nalalinin pa yung asawa mo. Yun ang pinakamahirap po. Kaya ngayon, lalo na ngayon yung kaso ng merong venereal disease, yung sexually STD, sexually transmitted disease, napakahirap doon pong gamutin na yun. Kumbaga, talagang kaya pag ginamit sa asawa, tapos mamaya ay gumamit yung police sa iba, nagkakasalit-salit na. Kaya yun ang pinakamahirap natin magiging problema. So, kaya dapat ma-address kagad natin yung posibleng problema sa ganitong sitwasyon. Merong mga nagpapagala-gala. Yan po kami ang pinakamahirap eh. Buti pa nga yung mga micro houses, regular yung pagpa-check up. Yung mga legal na nag-ooperate ng mga beer houses, mga beer garden. Kasi sila yung regular na nagpa-medical. Ang mahirap po yung ganyang pagala-gala. Walang dahil hindi sila regular na nagpa-check up. Kaya dapat pumadres natin. Yan. Dito na po kita sa atin, sa Torrijos. Ito po yung sa Torrijos natin. Mayroon po tayong isa sa Buliw, Tag-Iisa, Buliw, Talawan, Sibuyaw, Malibago, Tigwi, Malinaw, at Po sa Buliw, ito po ay kapwa minor de edad. Yung pong batang babae ay minor de edad, yung ding lalaki po ay minor de edad. Pero lahat po yan ay mga filed na cases natin. Ang mga rape po natin, lahat po ipina-file ko yan. Wala po akong ibinabalik sa barangay or ipinapasettle. Basta po pag rape cases filed po, kung sila gusto mag-ayos, dun lang po sila sa piskalya mag-aayos. So lahat po niyan ay reported po sa atin. So yung pong Talawan, attempted rape po yan. Pinasok yung bahay ng babae, then gustong halayin yung babae. Yun nga lang po, nakatakas na yung... So, yung daw pong babae ay nagpanggap siya na gusto niya. Pero nung nagkaroon siya ng pagkakataon na makapanlaban, ay nakakuha siya ng... nung habang yun na, ay yung kamay niya ay nagkapakapa na kung ano man ang kanyang maihampas dun sa lalaki. So, kaya siya ay nakawala dun sa lalaki. Nagkunyari siya na gusto na rin niya, kaya nakawala siya. So, attempted rape po yung isinampa natin sa kanya. Ere pong Sibuyaw, ito po ay magkapit-bahay. So, alam po ni Kapitan yan kung siguro, hindi ko lang po pwedeng i-reveal sa inyo, alam ko sino yan. Isa po sa Malibago, ito po ay stepfather niya. Mula pa po nung siya ay bata pa. Ito po ay parang naging sex slave na siya nung kanyang stepfather. So ngayon na lang po siya naglakas loob talaga. Noong una po naglakas loob din siya. Pero hindi po niya itinuloy. Hindi na lang siya talaga bumalik uli sa amin sa opisina. Matapos ko siyang kuhanan noon ng affidavit, kaya lang ay wala pa rin naman siyang pirma, kaya hindi ko siya pwedeng basta-basta na lang i-file. Kaya hindi ko siya na-i-file noon. Hindi na talaga siya bumalik. Pero ngayon po, malakas na yung loob niya kasi meron na siyang makakapitan. Kasi po noon ay wala yung kanyang makakapitan noon, kaya hindi kaya ng kanyang loob. So ngayon po ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Inihintay pa lang po natin ang ang warrant. So isa po sa Tigwi, mag-ama po yan sa Tigwi. Yan ba yung tatlong bago, yung Sibuyaw, Malibago at saka Tigwi? Oo, Sibuyaw, Malibago. Ay, yung Tigwi ay hindi, last year po yan. Ang bago po ay itong ngayon po ay Talawan, Sibuyaw, Malibago at Poblasyon po. Yung pong Malinaw po ay 2017 po yan. 2016 ang Malinaw. Yung po isang matanda na yung bata ay kanyang
tawag-tawag doon sa kanilang bahay, kaya kalaro ng kanyang apo. So, yung pong kalaro ng kanyang apo ay inatawag-tawag niya doon sa bahay at nagamolestya po. Nakalaya na po yun, ma'am. Nakalaya na po ulit. Bali, nakasalit po sa kanya, nakasalit sa akin naman. Eh, wala pong mag-alaga. Nasa-alaga po yung mga gwardiya. Opo. Wala pong mag-alaga. So, nagkaroon po ng decision na judge. Na-arrange na po at matanda na. Opo, matanda na po eh. Parang 73 po, parang ganun. Araw-araw po yung narating ng barangay. Ayun po yung 2016 po yan, ano po? Mhm. Ayun naman po ay noong 2016 pa nangyari. So isa po dito sa poblasyon, ito pong poblasyon ay sila ay schoolmate po, magkaka-chat po sila. So nangyari po ang panghihikayat ay sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa cellphone. Ano po, yung sa Facebook po baga. Doon po. Hinikayat po yung bata na makipag-sex sa kanila. So, ayun po. Although dinismiss po ng judge kasi daw ay ng fiscal hindi po na rin natuloy sa pag-file sa judge kasi ang katwiran po ng fiscal is with consent naman daw po yung babae. Magkaka-chat po sila. So, ito po yung relationship ng suspect dun sa victim. Ito pong no relation ay yan po yung pinakamarami. It's either po yan ay mga nakainuman, siguro po ayan ay kapitbahay, siguro po yan ay dating kaibigan, mga ganun po. Tapos, ayan po, 4 po yung father. 2 ang kapitbahay, isang stepfather, isang father-in-law, isang step-grandfather. Step-grandfather. Father-in-law. Biyanan, ano po? Biyanan. Yan yung mga nasabing instances with yung mga incest yung society, yung bukod doon sa no relationship. Yung nangyayaring insidente sa loob ng tahanan. Maliban sa neighbor, o baka sa loob din ng tahanan, pero maliban doon neighbor at saka no relationship. Puro incest po yung mga kaso natin. Ma'am, wala bang case na yung babae ng rape? Wala pa. Wala pa po. Wala pa nag-aral. So far, wala pa po nag-reklamong lalaki. Okay po. Ito po, sa looban po yan ng 2016 po yan, year 2016. Ito po yung year 2017, 24, total of 33 po yan na perpetrator, na klase perpetrator. 24 na naman po yung no relationship. Meron 2 uncle, 2 brother-in-law, isang cousin, grandfather, neighbor, may stepfather. Pero buong, buong Marinduque yan. So, yung relationship of the suspect to the victim po, mula January to September, ayan po, 21 po yung no relationship at isa po yung uncle. Tsuhin mismo po ng victim. So, age bracket po ng victim, pinakamarami po ay yung biktima na 15 to 19 years old. So, may humabol pa po si Lola, 65 years old. Meron. Sabi kasi sinabing ingat, 15 o below 18 lang. Nakakabos si Lola. Sinabing lahat, ako lahat. Parang Santa Cruz po. Yan po kasi ay may robbery with rape po, yan. Pinagnakawan po, tas minules siya pa yung may-ari ng bahay. Parang Santa Cruz po yata. Meron po tayong 0 to 4 years old, 4 po. Yung isa po dyan ay 2 years old. Talaga pong yun ay with penetration po. Di po katulad ng iba natin na hinipuan lang, yung labi lang ng ari ng bata ay hinipo-hipo. Yan po talaga ay with penetration, yung 2 years old po.
Sa awa naman po ng Diyos ay buhay po yung bata. Gasan po, gasan. So yun po, Bago lang po yun. ito lang po yan, 2018. 10 to 14 years old po, 14, followed by 20 to 24 years old, and then po yung 5 to 9 years old. Mas prone po talaga yung 5 to 9 years old sa mga kabataan, yung sa mga bata. Yun naman po 15 to 19, yan po ay mga kadalasan ay yung mga dalagitan na pauli-uli baga. Tapos po may mga magulang na bubutikawan po baga yung gawain ng kanilang anak ay di damay yung katipan. Parang ganun po ang madalas din po yung siguro po mga 1/4 po ay ganun ang situation. So yun po ang statistics po natin ng mga rape cases po dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Tapos po, nung makalawa po ay, ano ba ngayon? Friday. Nung Wednesday po ay nagkaroon po kami ng second consultation. So, napagkasunduan po doon sa pag-meeting na yun, sa conference na yun, na tayo po ay, buong Marinduque, actually po, buong Marinduque ang sinasabihan. So, ano po ang DILG ninyo, ang provincial DILG, na magkakaroon po tayo dapat ng advocacy program po na nakafocus po tayo sa pag-lecture ng rape cases po. So, schedule po tayo ng pamiting sa ating mga constituents. So ang maganda po kasi po kadalasan ay ang perpetrator po natin ay lalaki. Kaya ini-encourage po na ang ating dapat na participants ay mostly ay lalaki. Ang problema lang po kasi ay karamihan ng na-attend ng meeting po ay mga kababaihan, di po baga. Opo, magpapakandak daw po kayo ng assembly meeting. So, kami po, mga kapulisan, ay invite daw po ninyo as guest speaker ninyo. Magpababa daw po ang DILG ng memo po. Ano po? Magbababa po siya ng memo dito sa every municipality na kayo po ay magpapabarangay assembly meeting. Saan ko lang po kasi po, nagkabigla po naman yung mga ito po isa po niya, sa pagkito ni Kapitan, pinagkakapitan ng tumasama, at nakakabita po ito sa bayan, at tumatambay na po at sa mga kabataan, na anak ni Luis, sa pagkituwa pa, kasi sana po may binindikit, at dalaga na po, at out of school po yun. Pero maganda yung bata, ang pula po concert ko ay isa po ni Kapitan Tomas, nakakabita po ng mga sa atin pong barangay promosyon. At marami na po tropa, mga kabataan, tinutulong sa akin na doon. Ang atong pula po ito, ang susunod po sila, ay baka mangyari hindi natin masabi. Kasi ngayon po natin yung usapan, ay mga kabataan sa Milo, magkasalaman ko ito. Mga mabubusok din yan, mga bata mo. Mali, pinarating ko lang po yung sa kami bata na lang talaga, pinamaman na lang po namin. Kaya lang, kami lang po, ang barangay. Kasi sabi ko po yung barangay, yung mga batang yun, at hindi lang po naniniwala sa kapatid. Ayun na nga po, kaya sabi ko nga po, hindi tayo na nagsasabi sa video, ano po nararapapalagan sa bata. Medyo may katigasan na rin. Kasi po talaga ulo, hindi na tayo. So, endorse po kaya natin, endorse po ng barangay ng Buwangan, at sa Sako po, siguro endorsement para pumunta sa PSWD na po, kasi minority pa rin po sila. Dahil po yan, yung anak mo na yung pinidikit dyan, inadap naman ng pulisan, na yung pulisan naman po ang nag-atay na doon sa police station. Ngayon, hindi dati po mapasok sa barangay civil na national ito, nagkaroon po ng mga kasama, kaya ang galing sa matulog sa gawin na Siguro ganito na po kapitan, pagtulungan na lang po namin ng kapitan ng poblasyon at saka ng Buwangan. Ganito po nga natin, kung ang approach natin dyan,
Although wala pang kapatid na ebidensya, pero ang isang dapat na finding natin yung cardio natin. At nakikita natin ito mga mga subject personalities ay mga may partidad. So, i-monitor lang siguro ng ating mga barangay tanod kung saan nagpupunta yan. At nasa ganung pagkano, ibagansay natin o arrestin, ibitan sa kapulisan. At nasa ganung maitang over natin sa DSWD. Kaya ipatawag natin magulang o yung immediate guardian nila. Kasi alam mo naman yung isa. Pero panganib pa lang isa pa ako na yung si aking barangay, si Papaw. Ay, yun ay nagpapasilin sa atin ng kung parang aliw. Ang pinakamahirap na yung sinasabi ko na yung STD, yung sexually transmitted disease, ay akala okay, kahit pang kapilang, 20 pesos. Ang problema doon ay baka, ang sakit mo naman ay baka hindi kaya ng mga 1,000 lang ang antibiotic, yung bagay may kasama ko tayo. Kaya, ma-understand natin yan, yung mga problema natin dyan. Kung tungkol naman dito sa yung presenta ng ating WCPD, PNCO, isang approach natin dyan, ma-identify natin yung age bracket ng mga perpetrator. Ano ba yung madalas? Kung nakikita natin sa level ng edad, ay minor edad o yan high school, doon natin tatargetin na magkakaroon kita ng advokasya. Tapos kung nakikita natin madalas sa yung incest, so sa harap ng sa loob ng tahanan, ay titingnan natin kung anong edad yung pwede natin makikita ng mga participants. Nakita ko kanina, kung mapapansin ninyo, bawat barangay na binabanggit dito ay kadalasan sa mga parang barangay. Pag hindi parang barangay, shoreline barangay. Siguro baka malulamig. Isa pa ay makuha sana natin yung synopsis o yung background, bakit nangyari yung incident kayo. So yun yung dapat na na-address din sa pamilya sa provincial, na nakita yung background, bakit nangyari yung incident kayo. So, para makapagkamapita ng isang advocacy na kung saan, yun yung tatargetin natin. Ito po yung mga incident kung bakit nagkakaroon ng rape. Unang-una, kung halimbawa sa tahanan yan, ay tingnan natin yung bahay. Baka walang dingding. Oo. Katulad kung yung sinasabi natin, yung isang kabarangay natin dito na sa poblasyon, na halos sila ay magkasama, pati magulang, kapatid. May possibility na baka mamaya, ipaganyan ng kamay ng tatay, unang kapatid ay harap na ng kapatid. So talagang may tendency magkaroon ng Hindi man baka hindi lang nagsasalita ng kapatid din, pero yung nakakalabit ng kapatid o ng magulang, ng ama, ay di siguro nakikinig, baka gusto mangyari sa kanya, nagagawa ay naghahanap sila ng alin na gano'n. Tapos ginagawa ng hanap buhay. Kaya para ma-understand din yung isang natin, ma-pictures natin, ano ba yung mga kadahilanan, bakit nangyayari insidente. Pangalawa na yung pag nakakainom. Yung ibang kaso natin ng rape dyan, ay dahil nabutigawan. O naabutan ng tiyuhin, naabutan ng kung sino. Kaya sinabing nirape siya. Pero nung pinakroon namin, ay yung pala, yung mga pangyayaring sila, meron ng dating nangyari na. Oo. Yung nabutikawan lang, ay saka sinabing ito lang po. At nung na-counter-check namin doon sa sabi, hindi lang po kami dyan nagkalihan. Oo. Ay sa Bilaro ko po nga kami dumayo pa. Yung mga ganun senaryo. Kaya, background natin yung sitwasyon. Tingnan natin. Baka sinasabi lang ni rape dahil nagkakabistuhan na. Madalas ganun yung mga nakikita namin mga pinapel na kaso sa amin ay nagkakabistuhan na. Kahit yung sa mga stepfather, napuputikawan talaga. Pero kung minsan ay nangyayaring matagal na yung mga rape po natin dito ay hindi on the spot. Ang pinakamaganda po dyan ay kita ay napakaswerte pa rin dahil ang mga kaso natin ay hindi rape with homicide. Kaso lang, kita ay merong isang napapag-iwan na nalilipasan ng isang rape with homicide. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita natin yung dulo na salarin. Bagamat may nakasuhan, ay ang nagpahirap doon yung DNA test. May pinailan ng kaso, pagdating sa DNA test, ay hindi naman nakasuhan. Pinalaya. Ibig sabihin, meron pa kita talagang tunay na perpetrator. Pero sa ngayon,
May yung isa sana na mga suspect namin na pa-apply sana namin sa search warrant sa explosive, ay awa naman ng Diyos ay sumalangit nawa na rin. Oo. At dapat yan pailan nila ng kaso sa explosive, ay nasabugan ng dinamita yun, nagkahiwalay ang katawan, walang mga kamay at saka walang mata, butas-butas ang katawan. Mga 1 month ago na siguro, o 3 weeks. Tapos siya, mag-extract sana kami para maging valid yung inadmissible, admissible sa court yung pag-extract ng body tissue, hindi pumayag ng pamilya. Ngayon, nakipag-alam naman ako na, kasi ang isang namatay, pag ayun yung namatay na, pag-ari ng gobyerno yan, paglilibing. So, nakipag-alam ako sa sanidad kung paano makakapag-extract ng body tissue o buto doon sa bangkay. Pag non-communicable disease, after 3 years pa. Pag communicable, after 5 years pa. Ayun hindi naman communicable yun. Kung baga medyo na sa buwan lang ng pero after 3 years pa. So, suspended yon yung investigation doon sa taong yon. Kasi may dalawa pa akong suspect doon sa barangay Lipata. Yung isa, yun yung pinipilit namin gawa ng paraan na kasi diyan sa Lipata ay halos lahat ng mga nadayo sa Busuanga o diyan sa Coron ay may mga nakakabili sila ng mga baril ng mura. Kaya may possibility na lahat na diyan maraming pwedeng apply ng baril diyan. Nagkakataon na sabi nga ay katulad nun, hindi rin mahuli-huli sa illegal fishing, 7 taon na. Bakit mo huli sa dagat? Pwede naman sa kati. Pwede naman katulad ng buti nga may masipag akong barangay sa sa Dambulan. At talagang gabi-gabi nag-update sa akin yun. Kasi lang kung minsan, pati nga, yun ang isang problema natin sa pangisdaan natin. May gusto kitang kasuhan dahil iligay yung pagpasok dito sa ating bayan. Ang ating pungkuhan ay municipal boundaries. Kaso lang ay mga taga-Lipata gusto manisid ay sa Dambulan. So sana ang ano ko na lang magkaroon ng kapitan po ng Dambulan. Ma-address po na magkaroon na lang po kayo ng joint session ng ng Barangay Lipata. Dahil kawawa din naman na palagi namin nahuli, namamana lang o nangunguha ng manhik. So, although yun ay kasi pagdating pinalami sa korte, dismiss kasi hindi pang negosyo yung isda. Kung ititimbangin nyo ang mga huli, ang sabi nila ay hindi naman pang negosyo, pang sarili lang, human consumption lang, pero ang totoo hindi pang negosyo kasi hindi lang nachichimpuhan na kasi nag-gausap na rin kami ng piskalya. Sabi siguraduhin nyo na pang negosyo. Kasi po hindi naman kung halimbawa 3 kilo lang kuhang manhik, ibebenta dun sa kailangan daw mga 20 kilos para sabihin pang negosyo. Kung ba sobra sa pang-araw-araw na pagkain. So, ayaw din namin maapektuhan ng mamamayan. Dahil, siyempre, dagat yan ay para sa lahat. Pero, ang natin, merong tayong municipal boundaries, kailangan masawatan natin. Pero sa maayos na pamamayan. So, siguro po magkakaroon na lang ng joint session, magpatawag ng pulis, para ma-address. Kung kahit kami na lang na pulis, dahil dito naman sila nagkakaproblema sa atin. So, magawa po natin ang paraan yun. Tapos po, sige po. Ay, sir, ganito po yung nag-aaral ng Lipata, tungin. Tungin. Pupunta po namin, hindi na permit na makita o makakaligo po sa lugar namin. Opo. Pero tinatanong po siya, ano po ang pang-ulan lang, okay lang. Oo. Yung isang project pambinta po Kaya sabi ko, sorry po, dahil pupunta lang ng pulis dito sa amin, at pinaliwanag niya, pag pambinta ay bawal talaga kayong manguha dito sa aming barangay. Kung pang-ulam lang po, sabi ko, hindi naman dyan sa kung wala kayong nabing masyado dito sa proper ng Dambulan. Ang problema po talagang gusto po niya talaga yung pang-negosyo, pag-pinta Totoo po yun. Siguro, para mapailan natin na magandang kasyan, kasi walang pinagkaiba po yun sa illegal gambling. Sabi nga, ay may exempted daw sa illegal gambling kasi doon sa Executive Order 846, if I'm not mistaken. Executive Order, yun ay yung kautusan ng ating Pangulong Marcos pa noon, na exempted sa illegal gambling yung mahjong,
yung poker o baraha na hindi lalampas sa 5 baraha. Ibig sabihin, pag tungit ay lampas na, hindi na exempted. Mga domino, yan exempted. Tsaka yung, yung kinakalog, bingo. Pero para masabing yan ay masabing pasugalan. Pero pag sinabing yan ay pasugalan, walang exemption kahit mahjong. Oo. Pero paano natin masasabing pasugalan? May IR o information report ng police na 3 sunod-sunod na araw na minomonitor na talagang nagsusugal. Hindi masasabing home entertainment yun kung isang beses sila isang linggo. Pero pag araw-araw, kahit yung mahjong hindi na exempted yan. Yun yung paliwanag ng taga-usig natin ng piskalya. So, ganun din sa pangisdaan. Masasabi natin, paano natin mamonitor na talagang kinokomersyal nila yung huling manhik o kailangan ma-monitor natin na at least ma-picturean din natin na talagang binibenta dun sa akin na yung mga bumibili ng doon ng manhik. May information report kita, yun yung ita-attach natin para masabing na hindi sila makakaligtas. At matigil na ng tuluyan. Ngayon, kung gusto naman nyo silang payagan, dahil kung ayaw naman din na yung mga taga-ron sa inyo ang magbabenta o maninisid ng ganon, dapat meron kayong a-attend sila ng, halimbawa, silang mga nangingisda, a-attend sa session nyo o sa barangay assembly para pumayag naman yung mamamayan na sila ipapayagan at magbubuto. Sa bawat punta nila doon, pwede sila magbutaw. Para sa halimbawa, may ticket, yung may stamp na para rin susubuhan nyo sa bawat punta nila doon. Para maging legal na yung paghahanap buhay nila. Yung dagat ay yun para sa lahat, pero pag alam nating hindi tama, ay itatama natin. So, ganun lang po. Siguro kung halimbawa mag-uusap, mag-imbita ng pulis, at ipapaliwanag natin yung mga kaparusahan at saka yung magandang dulot para mapangalagaan yung ating likas na yamang dagat. So, pagdating naman po dito sa atin sa usapin na problema natin pagdating sa rape, ay siguro mag-identify kami kung sino ba yung mga possible na participant natin. At bawat barangay, sa problema, yun muna yung mga posibleng participant. Kung talagang kinakailangan lahat ng lalaki sa barangay, magpatawag na isang meeting na wala silang trabaho. Ilinggo yung possible linggo. Ay, after lunch na yun. Kaya dapat umagak ka. Ay, yun lang mga religyoso, hindi natin kakataan kahit exempted na yun. Pero meron din religyoso na nagapakabanal para hindi malata yung kanyang maitim na layunin. Pero ang pinakamaganda po doon, talagang kahit wala pa, hindi nangyayari sa atin, ma-address kagad natin. At targetin natin yung talagang possible na posibleng gumawa. So sa ngayon, ang i-cure natin ay may nakikita kitang napipintong bukas makalawa, baka pumiyok yan. Lalo na kung merong hindi makatiis, ay paano kung barangay official, ay may igiging kwarta nito. Ay kandidato pa naman. Ayun, kaya huwag na po kita umpisa natin sa ating mga nanunungkulan, huwag kitang pumatol sa mga ganong bagay na alam makakasira sa ating kredibilidad bilang mga kawani ng gobyerno. Pangalawa, palawakin natin ito hanggang sa kasulok-sulukan ng ating barangay. Kung ang advocacy na gagawin natin na hindi kakayanin ng sinasabi natin hindi lahat makaka-attend, pwede naman yung ginagawa namin na bawat purok-purok i-schedule lang po natin. So, 1 year program natin, year-round program natin yan, dapat may naka-program na kita for the whole year. Hindi lang for the whole year 2018. Kung sinimula natin ng by first day ng November, so dapat magtapos na October 31, 2019. Ganun po yung natin, continuous. Tapos ang priority natin ay targetin kung kinakailangan kukus lang sa bawat purok, gawin natin. Kumbaga ilalabi na natin na talagang sisiguraduhin natin na makapasok ito sa bawat kalayunan natin. Kasi ang katiwiran ng iba ay may pamiting sa barangay. Ikaw lang ang matin doon. Pero kung yun ay nasa bunsuran ng bahay natin, nagkuko sa isang purok-purok, lahat yung makakatid, natin mga alas 3 ng hapon. Sabado at Linggo siguro wala nang kagawa niyan.
o ipagpaliban mo na yung pagkapaso, pagtanim mo, pag ano, ng palay, o. Dito muna, at ito ay makakatulong din sa atin. Mag-program lang po kita ng mga ano, ng araw na kung saan mas maluwag sa ating mga mamamayan. Pero isama na rin natin yung ating mga ano, mga kababaihan. Dahil ang tungkulin ng ating mga kababaihan ay palalahanan yung mga anak. Kasi pagka yan yung mga anak natin ay yung nasa tamang edad na, o yung kumbaga sa kwan ng nagamurang bulaklak, ayun yung madalas na prone sa tukso. Oh, nagiging wild na, lalo na ngayon ay may batas kita na nagpaparusa sa mga kabataan na inagamulipitan ng magulang. Oh. Sabi ko nga ay, yan yung pinakamabigat nating disaster, yung sa tahanan, na hindi natin namomonitor o hindi natin nagagabayan ng maayos ang ating mga anak. Hindi man lang tinatanong pagdating ng bahay sa hapon kung ano nangyayari sa eskwelahan. Ang bukas makalawa ay nakikita masama ng pakiramdam, yung pala buntis na. Tapos ang gagawin ninyo, may tinurong suspect, kasuhan. May mga kaso po kami ganyan. Oh, kinasuhan sa hanggang sa mapailan ng kaso, nalabasan ng warrant yung bata. Ay hindi naman, hanggang sa nakasuhan nga yung bata, ay hindi, parang shotgun bandyo. Sila naman mag-asawa ngayon. Kasi lang, sa isang banda, yung pangarap natin bilang magulang, naudlot o kaya natigil dahil pangarap natin maging guro o maging pulis, maging engineer ang ating anak, hindi nangyayari dahil sa pag-aasawa. Dahil sa kapusukan. So, yun po sana yung natin, yung disaster sa tahanan ay maisalba natin. So, aasa po kami, bagamat ang magiging part po namin dyan, magpo-program kami, mag-identify kami. Ngayon, ang gagawin nyo po bilang mga punong barangay, sa pagpupulong nyo, mag-create kayo na sino bang barangay ang gustong mauna? Alimpurok, kung ipupurok-purok, o kung kaya ba ninyo ng barangay, much better. Pero kinakalam atin. Parang, sayang nga, medyo nahuli po, dapat nung October, simultaneous sa assembly meeting natin. So, siguro yung final natin dyan, o yung makapag-create ng di by March naman. Pero habang ginagawa natin yan, i-identify muna natin, alin ba yung mas pinaka-prone o na dapat natin mabigyan ng advokasya sa ganyang natin. Tama rin po naman na magdagdagan yung mga information. Kasi kung naglagay tayo ng mga group meeting, schedule, hindi lang yung sa rape case. Oo, tama po yan. Mga clean ride, iba't ibang mga yung mga information drive campaign natin sa peace and order. Yun po yung nakapackage na. So gagawin natin, isa sa mga topic yun. Dahil kung yun lang naman po kasi saglit lang yun. Bukod po doon, may nakaprogram po akong activity kita ngayon. Ika-clusterize namin yung barangay. Although ang talagang target participant namin doon ay barangay Tanod, 50 lang. Dahil yung pondo po ay yun lang nakaalat. So para po mabigyan na natin lahat ng yung barangay na Tanod natin, kami po ay team kami pupunta sa inyong barangay o sa isang halimbawa katulad ng North, Pakaskasan, Bulo, Matutuyo, Mabuhay, Suha at saka Malinaw. Pagsasamahin natin. O kaya halimbawa hindi na yung Malinaw, barangay ng Matutuya, magme-merge doon para yun yung bibigyan namin ng lecture ng mga Tanod sa traffic, arresting technique, hand-to-hand combat, intelligence gathering. Yan po yung mga Tapos kung halimbawa kung kailangan nating i-package na kasama din yung sa katarungan pambarangay at saka yung ibang na yung sa sa Brau, yung mga pwede nating i-package yun. Para halimbawa, kung 2 days activity o whole day, ito yung gagawin natin. Yung naka-program po yun sa 3 days, pero kung halimbawa 2 days lecture, kahit 1 day lecture, yung 2 days, immersion na. Yung halimbawa, yung mga Tanod nagtatraffic dyan sa kahit hindi ka taga Bulo ka, taga Pakaskasan, magtatraffic ka dito sa Divisoria, taga Suha, yan. Yun yung isa sa mga nila, practical exercises. At the same time, gagawa kita ng senaryo kung paano kayo ma-address na yung bagang kayong first responder sa barangay, may nangyaring insidente, yun yung gagawin natin. Ngayon, para yun ay maging continuing activity, meron kitang monitoring. At meron kitang, kung halimbawa sasabihin natin monthly, natapos na natin lahat,
monthly, magkakaroon kita ng by barangay competition. Para halimbawa, kasi pagka po hindi natin ginagawa yan, madalas wala na, stagnant na yung napag-aralan. Kahit ngayon sa mga disaster training, mga rescue, hindi mo na rin alam ang gagawin kung hindi mo palaging ginagawa. Kaya ang ano namin sa amin, yung may simultaneous simultaneous exercises, kung saan halimbawa may isang insidente, paano makapag-responde ka agad yung tanod? Mag-responde doon sa insidente, ay pag hindi alam mga gawin at hindi nare-refresh, ay hindi, katulad ay patay, huwag na natin pakalaman na yun. Ayun pala, nakatulog lang. Kasi may insidente tayo dito no, na PNC pa ako nanay, na napalo sa ulo, ay nakatulog, kalat ang dugo. Okay yung ginawang proseso ng tanod at saka ng mga barangay opisyal. Nakordon nila. Hindi na contaminated yung area. Ang problema, hindi nila tinignan kung patay yung tao. Ay buhay pa pala nakatulog lang, napalo sa ulo ng Alas 6, mga 6:50 nangyari, nakapag-responde kami ay alas 8. Bakit alas 8? Yung kapitan na tumawag sa opisyal namin, yung opisyal namin ay kasalukuyang nasa Cavite. Ay nagaligo, hindi niya nagatawag. So natagalan. Tapos tumawag sa amin. Ngayon, nag-responde kami doon. So as a responding officer, nag-aral din naman kita ng BLS at saka yung sa first aid. Wala mong titingnan kung may pulso yung nakita ko, parang ito may pulso pa. Medyo ginalaw-galaw ko, pumungol. Sabi ko, ay bakit po rin pinabayaan? Buhay po man. Ay akala po namin patay na. Yan yung nasabi natin, akala. Ang natin, kahit halimbawa, ang ating barangay tanod, yung responde, may nagawala, nalabas sa barangay tanod natin. Ang pinakamabisa pong parang doon, kung madisgrasya natin, para hindi sisihin na hindi kita ang lawful yung natin, arresto doon o neutralize doon sa tao. Kung alam natin na patay o na hindi sinasadya, i-transport po na natin sa pinakamalapit na ospital. Kahit po sa amin, nakabaril kami, ang doon, tinatransport namin kahit patay na. Bakit? Ang po doon, para hindi ka isipin ng hindi isipin ng mga tao na hindi mo pinabayaan, hindi mo gustong patayin. Yun ang essence po doon. Dahil tayo naman, ay minsan nakakagawa tayo sa pag-defense sa ating sarili para masabi pati natin self-defense yung nangyari. I-transport natin, may ma-revive pa. Wala namang kitang balak na patayin yan. Nagkataon lang na talaga ng laban, ay medyo, sabi nga nung binabaril, inabaril ko po sa paa, ay na-t-shirt po, diit na patungo, kaya sa ulo po tinama. Yun yung yan ang kadalasan, Pero ngayon po, siguro kung may direktibang DILG sa atin, sa ating mga local officials, na magsagawa ng ganong programa, at least kami nakapag-reco na po sa inyo. Ngayon, paplanuhin na lang natin, ano ba yung schedule na maalwan sa ating mamayan. Kung gagawin ba natin ito na yung isang assembly meeting o apurok-purokin natin. Kung apurok-purokin natin, yung mga purok leader, sila na mag-schedule sa bawat barangay at papupuntahan po namin ng pulis para makapag-inform. Kasama na din yung mga advokasya natin sa opisina ng concern. Para hindi sayang yung mga natin. Ito po, dagdag alaman din, yung po mga hindi, o kung may nakapagsabit po na sa inyo ng kompletong sa Clean Rider form sa bawat barangay, isubmit po ninyo at kasi available na po yung mga sticker. Monthly po ang pag-submission namin doon para dire-diretso lang na nagpapadala sila ng sticker dito. Yung kompletong may papel na picturean at saka yan po kasi papaverify pa namin sa HPG. Baka mamaya karnap yung motorsiklong nabili niyo lalo yung mga second hand. Pero kung bago yan, shoot sa balde na, yan yung mabibigyan ng sticker. Kaya yung mga may mga barangay na nakapag-collect na ng mga nakapag-collecta na ng mga Clean Rider form o i-announce po nyo sa inyong mga kabarangay na ipasa na yung mga form. Ipasa na para maipadala namin yung form sa higher office at ma-issuehan ng sticker. So yun po isang kadang. May tanong pa po. Sir, sa Kunay, Apo. sa high school
school sila wala kayo pa-meeting sa high school? Kasi sila yung... Kasama po natin ipo-program yan. Kasi kita po ay nakapokus lang ay sa mamamayan natin sa barangay na yung hindi nag-aaral. Pero kasama po sa advocacy namin at makikipag-ugnayan kami sa lahat ng national at senior at saka junior high school sa ating mga... Sa regular naman yung activity. Continuous naman pati yung namin, yung activity, ina-inject na lang namin itong topic nito sa kadalasan ay sa anti-drugs campaign namin. Awareness. Kasi sa puno sir, sa Facebook sila, Facebook ka naman sa internet kaya parang nilagay yung sa nagdala sa akin teacher sa Ito po ang pinakamahirap nating dyan. Kaya kasama palagi yung cyber libel at saka yung Voyeurism Act. Na kung saan minsan pinicture mo na naka-nude yung isang tao tapos ipopost mo, yun, pwedeng makasuhan sa Voyeurism Act. At saka yung pagbibideo ng mga halimbawa, marami ng insidente at napakarami ng kaso. Ang pinakamarami dyan yung cyber libel na kung saan ay yan, napakaganda kasing ebidensya yung mag-post ka at saka ikaw ay magkomento sa Messenger o kaya sa Facebook ng mga kung ano-anong kahalay-halay o hindi ka nais-nais na mga salita. Diyan at pagka yun ay screenshot o magandang ebidensya yun. May mga nakasuhan na po. At yan ang pinalalakas ng PNP, yung sa cybercrime group. Yan pinalalakas para talagang shootable din na may eliminate natin yung mga ganong insidente. Yan din po yung isang advokasya namin na pinararating sa mga barangay na turuan natin ng maayos. Kung sabi ko nga ay yung mga anak natin, baka hindi kayo tinuturuan mag-Facebook. Baka sabihin lang, nanay, kami mabili ng libro. Ay, anong libro yan? Magkano ba yan? Ay, 999 daw po yun. Anong libro yun? Ay, Facebook po. Baka mamaya hindi alam ng mga gulang kung ano yung Facebook. Kaya aturuan yung mga magulang o magpaturo sa anak. Ano ba anak yung Facebook? O may 999 daw na bayad yun. Ayun yung 1 month, 1 month na free, surf. Yun yung surf 999. Yung mga ganong, na libre. Isang buwan ka libre sa Facebook. Yun. Kaya turuan yung mga kasambahay, lahat ng at ipamalay din sa kanila yung tamang pamaraan ng paggamit ng Facebook, na internet. Ano po ang natin? Concern. Tama po kasi yung kay Kapitan Fidelino. Apo. Under rape case, ang karamihan doon ay mga 18 years under. Apo, yan. 18 years under yung penetrator at saka yung victims. Yun po yung sabi ko nga ay hindi lang na-ipresenta siguro ng higher office. Ano ba yung doon sa mga age na yon dapat nakalagay na ano ba yung nagiging dahilan? Ano ba yung background, bakit nangyari? Synopsis ng yung buod, bakit nangyayari ganong insidente sa ganong edad? Yun siguro po yung sa Lunes, yun yung i-address ko na kailangan ma-address ng PCR sa ng investigation section na ipresenta kung ano ang mga kadahilanan, bakit nangyayari sa ganong edad yung ganong pangahalay. Ano ba mga kaso o senaryo na nangyayari? Kung halimbawa ito ba'y magkatipan, ito ba'y dahil sa inuman, o ito ba ay dahil sa kasi katulad dito nga ngayon po ang palaging usapan namin sa higher office ay puro drugs. Hindi na pinapansin yung pero bakit naman ako nagtataka, bakit puro drugs ang iniisip na Kaya ito po ang directive nila sa amin na pamalagayin po natin yung pag-convene monthly ng ating badak. Dahil po bakit yung badak? Kasi po diyan nakasalala yung delisting ng ating mga surrenderies. Pero kahit wala kitang surrenderies, patuloy pa rin na it-continues natin ng bi-monthly magkaroon ng meeting ang badak. Yung badak naman tsaka BPOX ay doon na-discount, di ba? Yung mga member po natin badak ay BPOX din. So kasama na sa topic yun. At yung pong sasagawa noong nito ay minutes of the meeting, palagi pong copy partners kami dahil yun yung tinitingnan ng higher office. Hindi basta sila nag-delisting ng mga surrenderies natin. Kung hindi nakikitang paano ka nakapag-create na nakapag-meeting ay wala kayong minutes of the meeting. So, every meeting po, sana ay bago magkaroon ulit ng panibagong meeting,
may ibigay sa amin yung minutes of the meeting at yun yung magiging basihan. Oh. At kung makikita na lang pati sa rendering umatin ng mga badak meeting, gawin po natin, hikayatin natin. Kasi, although yung katulad niyan, nangyari sa Matuya-Tuya, pero yung tao ay taga-Pukti na nakatira, yung nangyari kay Tikyo, hindi natin kasi masisi na yung tao ay gumagamit ng droga hindi sa lugar natin. Ang problema, may nahuli sa ibang lugar, napapangalanan siya. Katulad ay yung nature ng trabaho siya ay sentensyador. So, saan nangyari madalas yung mga transaction ng drugs? Sa sabungan. Although hindi rin sa sabungan sila gumagamit. Sigurong doon nagkakaabutan. Oh. Kaya, nung una nga ay nabanggit na yun sa meeting namin. Oh, yan palang meron ka palang tao dyan, sabi nung aming nasa higher office, na meron ka palang tao dyan na gumagamit pa rin. Bakit napangalanan doon sa debriefing, yung demographic profile, report ng profile ng yung sa CDR. Oh. Complete debriefing report ng ng Santa Cruz. Ay sabi ko, sir, ay maring doon gumagamit. Pero sa amin, sir, walang namomonitor yan. Kasi kumpleto po yung report ng aming mga badak na talagang wala silang namomonitor sa kanila barangay. So, nangyari yun. Sunod may nahuli na namang, kumbaga, talagang high value target ng Santa Cruz, napangalanan na naman siya. Ay kaya nag-initiate sila na hindi na padaanin sa amin yung operation. Sila nag-initiate, kami na lang nag-imbestiga. Kaya wala tayong magawa kung may nahuli sa ating pero hindi makakapekto sa ating drug-lead barangay kita, drug-lead municipality. Dahil hindi nangyari dito sa ating insidente. Yung mag-i-report lang, na although nahuli yun, pero yung kasi yung shipment ay sabungan, ang pinakamadalas naman nating na kung talaga may gumagamit sa mga barangay. Kaya nga kayo po yung nakahigit nakakaalam sa ating barangay dahil kayo yung puno, kayo din ang may mga badak member, alam nyo, yung mga purok leader, alam nyo ang nangyayari. Kami ay 22 pulis, kita man ay 25 na barangay, hindi namin kakayaning bantayan araw-araw o makipag-communicate. Kaya isang paraan doon, akma lang na magbigay kayo ng wastong report, at kung hindi ka makapagbigay ng wastong report, ano ba yung problema sa barangay? At yun yung i-cure natin. Yun yung ating gagamutin. So magkatulungan po kita. Yun lang ang ating magagawa sa ngayon. Tama yung mag-report kayo. Kung wala, di mas certification palagi ang panlaban natin. Para hindi rin maapektuhan kasi talaga sa Santa Cruz ay alagwa na yung mga surrenderies doon. Naakit na kay Mayor, paano buga kami nagabago na, pero nagabago ko yung iba. Paano yung iba? Nagdiretso pa rin. Kaya talaga sabi nga pag-aadi ka na. Pero kung talagang gusto magbago, alalayan natin ng mga tao sa barangay, mga namumuno. Gusto magbago, bagamat yung iba nga ay napangalanan, sabi nga nila, ako'y galit lang sa akin, kaya ako'y tinuro. Kumbaga sa gatilyo ng baril, nakalabit na, di agamutin na lang natin. Kung tinamaan pagkalabit ng baril, kailangan mong ibalik mo yung paurungin mo yung bala. Ang makakapag-rewind lang yan, di-video. So, kasi lang, pag tayo kinapangalanan, maaaring posibleng gumamit. Kung nangyari na yan at kumbaga naisulat na, gamutin, tulungan natin gamutin. So, sa paanong paraan, patin din ng mga natin na program sa wellness program natin. Napakasimple ng isang gawain, maihilaan doon sa center, hindi pa magawa. Pasisyahan tayo. Sabi ko nga, pasisyahan tayo kung tayo ay mapitas na. Nagkakapitasan na ngayon. Kaya, ibig sabihin, bakit hindi ka mo magawa maihi ka lang? Nag-report ang DOH sa higher office namin. Sa 3 years, napakarami pa rin hindi nag-drug test. Siguro itong mga ito talagang nagamit. Nasaan itong mga ito? Nandiyan po pa rin po. Ina-monitor ninyo. Tuloy po yung monitor. Bakit hindi nagpa-drug test? Dapat na hikayat nating magpa-drug test para masabing talagang sila hindi gumagamit. So, yun na lang po yung ating natin sa kanila tulong. Kung talagang magmatigas pa rin, pasensya na lang. Sabi nga, bato-bato sa langit, ang mapitas ay magsisigaw. So, yun po. May tanong pa po.
Kanina po ang ano ko, din sa kabila, hindi ang topic ko naman ay tungkol sa mga pagutang-utang. Yung programa na nabigyan ng DSWD, kailangan may balik. Oo. Kaso lang, sabi nga pag ikaw ay nag-program, ay binigyan ng programa, swerte ka, palaguin mo. Pero dalawa lang yan, may reward at saka punishment. Pag maayos mong napagana, na ibalik yung pondo, may reward ka. Pero pagka yan ay ginastos mo sa maling pamaraan, hindi ka nagbayad ng utang, ay may punishment ka. Hindi pa pwedeng hindi ka paligtasin. May batas tayo nagpaparusa. So, naging malinaw naman sa kanila yun. So, ano po? Oh. Dito po sa papuntang Puktoy, ay hindi po masama tayo ma-player. Ay, Ito po ay ginaming meron pa kaming karapatan na ito ay sitahin katulong ang ating pong kapulisan. Pwede po sabihan, pero sabi ko nga, kung ayaw maniwala, i-report niyo yung mga pangalan at patawag ko sa opisina. Asulatan namin kayo, ipatawag, magpunta ka doon. Kasi po sir, nadaan ay siyempre papunta beach, kaya po ay nahiga, hindi ko lang po sino yung mga beach yung takbo na pala nagasigawan pa, tapos siya ang bilis pa. Mga anong oras po? Mga alas 10 hanggang alas 11 gabi. Gabi. O, sige po, para at least ay alatagan natin ang checkpoint dyan. O. Asamahan na po namin kayo mga barangay officials, barangay tanod. Siguro po kami ay kakandak ng isang beses, makikipag-ugnayan na po kayo sa inyo. Opo, para tulong-tulong tayo naman sa Watayan. Kasi yung Puktoy, madalas dyan na ano yan. Tapos siya talaga inapagana yung mga player kung kailan kasarapan na ng tulog. Oo. At paalala po, bagamat hindi ako nakapag-anunsyo ng tungkol sa clean rider at saka sa yung mga tungkol sa lisensya sa mga medyo parplang areas, pero implement po namin talaga na ngayon ay manghuhuli na kami ng ano. Kaya lahat ng mga nakamotor, lahat ng posibleng maging violation, i-implement na po namin. Para makita natin na talagang kung ayaw talagat matitigas ang ulo, baka nakakalimot na, ay wala na akong sabihin paalala. Ginawa ko na yung lahat. Inuna ko itong mga, kumbaga, sa patag, para masabi natin kung hindi ka nag-comply, pasisyan ka. Kumahuli ka. So, yun po yung ano namin. Sige po, noted po yung kapitan, yung at magpasabi po kayo kung kailan kayo magkakanta kita ng checkpoint. Pero mamaya, pasimulan ko na po yun. Ano pa po? STL? Ano po yun talagang binigyan kaya ng permit ni Mayor? Ay hindi pa po kasi siguro yun namang permit hindi hanggang katapusan ng taon. Pero isa na ko nga ay kailan ba ako hindi ko na rin kasi naabutan yan ay. Kasi po ako natatanong sa Mayor ng tao. Kasi kahapon Oo. Pero parang alam ko po ata hindi na na-renew yung ano niyan. parang may nagtatanong sa mga water station na yan. Ay sabi ko kung nasabi rin. Paano pong nagdagang na ano? Ay gawa ko sa pagpatayangan eh. Oo. Pero lagi na pangalandakan ng hindi sila illegal, may ID. Oo. Kasi tayo natanong ng isa, isa dinabula. Parang alam ko po ay nabulay sa mugpog. Yun po nga, ang sabi po kasi nung nagpapataya, kaya medyo Nakikita sa channel ano? ay kung gusto mo kayo makita, hindi pumunta ka sa mugpo. Pilosopo ang tanong ano? Sagot. Medyo na po yung tao ay sabi, hindi nagsumbong sa akin. Sabi ko, dito wala magkakita magagawa ng SSD. Ganito po ay. Yung mga nagpapataya po sa inyo, ibigay nyo po ang pangalan o sabihin na mag-report sa amin. Dapat sila gusto magnegosyo niyan. Dapat ay maganda yung paliwanag mo sa mamamayan para maging mabili. Sa totoo lang po talaga kumbaga parang inaubos na lang yung punto nilang 20 million. Wala nang natangkilin kasi sino ba naman magpapatayan na ilang porsyento lang. Kasi ang plano po ng ay ito pong pagpupunin ng bagong set, patigil ng STL. Tama po yun. Ang pinag-punin natin sa Mayor, kasi ang alam ko ay nabigyan ng permit dati, hindi ko lang alam po kailan mag-expire. Ay, ang permit po man din ay 1 taon lang hanggang December, January Kaya kung matatama na nag-open ka ng October, ay di ikigarin nyo pa rin ng renew ay sa January.
Yun po ang alam ko lang sa business. Hindi ko lang po masyadong kabisado yung ano. Pero, Kaya kumain na ako, pagka sila yung nag-apply ng October, baka next year October pa rin ang lapse ng service nila. Kasi tanong natin si Kapitan kung pinagil sa poblasyon. So, dito po yan, Para may medyo konting linaw. Kasi kaya po dyan, galing yung post nila dyan, inakit po na si Mayor. Isis pumayag si Mayor. At sakot ko po naman, mas naman ni Mayor, kaya hindi ka po naman. Ibig sabihin na lang po kami yun. Pero, ano po Mayor? Pero ngayon ito na siguro, may pinagin para hindi na nalagin. Okay. Tapos yung ano, yung mga nagpapataya, pero puluhin ko na rin yung mga ano dyan, empleyado nila. Kung tutusin, yung pag ganyan mga ano ito, pag titinda ng ganyan, dapat kung saan lang yung outlet, dapat doon lang nataya. Yung may outlet ng lutuhan, nag-abuki sila hanggang siyempre may mga mananaya sila sa Malibago dahil malayo. Ay hinuli ng CIDG. Ay talagang shootable din kasi bawal. Bawal mo ibukis yun o bawal na magpataya ka outside ng outlet. Kaya nga may outlet ay doon lang authorized. So bakit sila ay may mga bukis sa barangay? May mga ano sila? May mga mananaya sila. Kasi hindi nga natin alam gusto ko pero kaya lang talagang sa totoo lang ito ay tapatang na hindi naman kami nag-alihim sa inyo. May 1% sa bawat benta nila yan ang kapulisan. 1% sa Sangguniang Bayan at 5% sa mayor. Pero yung 5% ng mayor ay hindi natanggap ni Mayora. Sabi ko ayaw sa amin na lang po at kami liquidate yan. Kasi na-liquidate yan, mabili kami resibo at obligado kaming ipasa sa provincial office namin. Tayo yung pinakamaliit ang natatanggap namin sa isang buwan, 2,000 mahigit lang. Pero ang mugpog, ang koleksyon nila sa isang buwan, mga 18,000 MPS. Parang bali magpalipat na nga doon ay malaki-laki ang ganun siya. Pero hindi ko na kailangan naman gawin. Ang ano lang natin ay legal at saka kasi sa mugpog ay dalawa po ang doon. May outlet sila sa Balanakan. Yun ang pinakamalakas, Balanakan. At may outlet sila sa bayan. Kaya malaki ang koleksyon nila. Kami buwak at saka tuloy yung pinakamaliit, 2,000 lang kami. Monthly na yun naka-cheque yun. Galing yun sa higher office, naka-cheque, nakapangalan sa akin. Pero pagka tumatingin, napapalit lang ako kay Sinet, kay Biasa, at pinapakain din ng tropa yun. Para Gano'n mo dito po yung barangay meron porcentahe? ay dapat nga meron, hindi ko lang alam kung meron. Para baka yung nasabi lang 2% baka sa barangay yun. O, hindi mas malaki-laki, may 4,000 ka. Wala pa. Ay, atanong mo doon sa Yun po ang totoo niyan. Hindi naman kami makakapiyok na pwedeng hindi liquidate dahil yun ay compliance. Oo. Mas malaki natatanggap ng higher office. Pero kung kita hindi papayag na yun ay manatili dito, nasa ating mga barangay official. Kasi kumbaga hindi naman namin pwedeng hulihin kasi legal. May permit sa PCSO. Paano namin mahuhuli? Ay sila nagabigay din naman ng kumbaga, yun ay parang sa, hindi ko kung Biblia nila, nakasama na may porsyento ang police station, may porsyento ang Sangguniang Bayan, at saka may porsyento ang mayor. Ay sabi nga kasi inaabutan daw siya, si mayor, ano ba yan? Ano ba yung bibigay mo sa akin yan? Hindi ko kailangan yan, sabi ni mayor. Sabi ko, ma'am, alam ko yun ay 5% na para sa mayor. Tanggapin mo, hindi, nasa kanila yun. Kaya ang gawin mo, ma'am, tanggapin mo at kami liquidate. At sabi sa amin, yung 5% na yan. So, 5%, ay di magkano yun? Ay di 10,000 din, Dapat ibigin lang ang kapitan po ng poblasyon yun. Ay, bigyan na lang sa sa inyo na lang po, sa ABC. Alos kayo naman natin ang mga bawat barap. Dapat na gano'n sa mga kapitalis yung 2% o 5% na yun. Para kahit malang ganitong mga pagpupulong o mga ABC meeting, may 2 case na beer pa, Kaya po yan, kami, kumbaga, obligado na lang kami mag-liquidate. Nag-liquidate nga kami, inapasa pa namin, saka pala nadating. Tapos kumisa naharang pa ng mga bossing namin sa taas. Napahagi pa. Ay nadating sa akin, kumisan, mga 3 buwan, edi mga 10,000. Mga 5 cheque.
Eh, minsan yung mga 3 cheque o 2 cheque, nandun sa higher office. Oh, ikaw na may marami ang mga ano dyan. Eh, sabi ko, di papalitan nyo eh. Nasa pangalan ko yan. Ay, hindi naman imposible yun. So, yun ang nangyayari dyan. Kaya, ang pinakang mabisang paralan natin, mapatigil yan, kumbaga sa paninda, huwag tayaan. Pag-alarmahin na yan, ay talaga mag-alayas-layas. Para po yung problema man din natin sa drugs. Napakasimple ng solusyon. Bakit? Kita mo, nag-ahiring na yun sa magnetic, ano? Oo. Eh, may drugs doon. Eh, yung sa paglilitis yan, paghihirin ng Senado at saka ng Kamara, milyon na inagastos niyan sa paglilitis niyan. Eh, samantalang kung baga sa drugs. Di ba? Ang sample dyan ay yung forest fire, sunog. Nasusunog yung isang kagubatan. Ano ang pamaraan para masawa tayo? Hindi kaya ng hindi kaya ng fire yun. Hindi kaya ng mga helicopter na bagsakan ng tubig. Magawa ka ng fire line para hindi na lumiban. Pag may fire line, kumbaga man din, pagka singularity, nagabanggaan. Nag-repel, kumbaga nagabanggaan sila, hindi na maliban. Yun din magataboy doon, apoy. May fire line. Ganon din sa drugs. Kung yung drugs ay alagyan natin ng lason, law of supply and demand, mabenta yung drugs mo, gusto mong sirain na walang mabili, lagyan mo ng lason. Alam pa pati kung sino ang kung sino, may ebidensya na talaga, namatay ay siya ang nagamit. Oh. Kahit anong benta ng mga puser, ng mga nagapakalat niyan, ay sira, akong adik, hindi mo na, mahal ko pang buhay ko, kahit tayo ni genuine, hindi genuine to. Oh. Hindi mahirap na. Ay baka mamaya kita masabit ang milasi niyan, ay di patay kita. Hindi mabibili. Isang galing China, ay di alagay. Ang problema nga, off the record lang, ay bakit hindi ginagawa ng gobyerno? Sabagay pwedeng i-edit naman ang ating Hindi lang, kasi ang natin,